na-emphasize man gyud sa Bible ang simbahan. Na-presensya sa Ginoo sa simbahan na dili nimo mahagilap sa inyong panimalay. I am telling you. Mga igsoon, let me remind you nga ang Domingo is our dedicated moment with the Lord. Pag sinabing dedicated moment, iya lang gini sa Ginoo. Kami ni pastora, kami ramang duha sa balay. Everyday magkita mi. Everyday magistoryahanay mi. But that is not our dedicated moment. Kay samtang gabuhat ko sa wali siya, kapanglaba siya, galuto, munang usahay mag-date mi bisag once a month naman lang to have that dedicated moment nga kita ra gid ni mang. Walay labot ang iring. Walay labot ang nilabhan. Kita ra gid ni. When you come to church, you are not a consumer. You are a worshiper. Can you say amen? Worship is not an invitation for perfection. No. Musimba ko aron, pa-flawless ko. No. Musimba ka for transformation, not for perfection. Musimba ko, Ginoo, kay daghan ba kayo kusbunon sa akong kinabuhi? Muna nagasimba ko aron masapsapan ang akong pagkahanginon usahay. Masapsapan ang akong pagkamabalakpon. Masapsapan ang akong pagka-self-sufficient nga feeling ako, kaya na ako ra isa. No. Hangtod mahikapan sa Ginoo ang atong kasing-kasing, there is no change and transformation. Ang atong pagkahisgutan karon will be talking about going deeper. Pagpalalom. Mga igsoon, ang pagpalalom, it's a journey. Dili lamang sa pipila ka mga tao, but it's a journey sa tanang mga katauhan sa Ginoo. There is no other way. Kung gusto ka nga more blessings from the Lord, go deeper. Pagpalalom. Kung gusto ka gamiton sa Ginoo in a higher level, pagpalalom. There's no other way. Kung gusto ka magmalipayon diha sa imong pagpangalagad sa Ginoo, go deeper in your relationship with the Lord. There is no joy in stagnancy. Dunay kalipay kung dunay pagtubo. Can you say amen? So ang kalipayon sa usa ka Kristohanon, magapanukad kini igsoon kung dunay pagtubo sa imong lakaw diha sa Ginoo. Atong focus karon mga igsoon will be going deeper in our church life. Ug kabalo ko makaubo kita aning tanan. Makaubo-ubo ta pag-isgutan na nato atong church life. Kay mao gini ang pinaka number one nga testing sa ato, no, as a believer. Kay ang kining kinabuhi nato sa pagsimba kabahi na gid ni sa atong Kristohanong kinabuhi. Dili na gini mapukat. No? Kay mao ni ang gisugo sa ato sa balaan nga kasulatan, do not forsake the gatherings of the saints like this one. Dili nato itugot, no? Nga dili kita makatambong sa mga panimbahon nga sama niini. So karong buntag we'll be talking about ang pagsimba sa Ginoo sa balay sa Ginoo. Balikon ko, pagsimba sa Ginoo sa balay sa Ginoo. I have to emphasize that last phrase, sa balay sa Ginoo. Pastor, di ba ta makasimba sa balay? Nga naaman ang Ginoo bisag asa. Pastor, di ba pwede nga online nga naga-live man mo igsoon? Online is not a replacement of the temple of the Lord. Can you say amen? There is no replacement of the church. Lahi ang church. Ang online, ginahatag lang nato na sa mga tao nga wala naging possibility nga makaabot sa simbahan. Because that is our mission, to spread the gospel no matter what. Can you say amen? Pero dili na pagdasig sa mga kaigsoon na nato, nga di na lang musimba, magtanaw na lang sa ilang online. No. Di ngay mo katapa, dili. Mga igsoon, I feel you. Dili lali magsimba, no? Mga igsoon, daghay mga rumors, chismis, divine chismis, holy chismis. Naday divine nga chismis. Kaya mga rumors, no? Divine nga chismis nga ang nagsulat kuno ani mga anak ni Kora.
Dili itong kura nga na maligyag ice water sa inyo. Dili na ito. Kura sa Bible. Mga anak ni Korah nga mga Levites, the family of priests, sila daw ang nagsulat ani. They were serving in the temple. O para aning tawhana ingon siya nga, Lord, I would never replace my position in the temple. Not with wealth, not with good life, not with health, not with job. Muna iyang desire, Lord, I will never give up my position in the temple. Bisag, tig-abli sirado lang ko sa pultahan, Ginoo, I love to do that one. That is the longing of this writer. Ug doon na po ilahi nga chismis. Nga base na ang nagsulat si King David. Kay aning panahon ng mga igsuon, ang templo doon lang sa palasyo ni King David. Mga chismis lang niya, haka-haka, rumors. Nga samtang magahala dito ang mga Libita, si Haring David maglantaw gikan sa iyang palasyo o makabaton siya kanang divine jealousy sa mga Levites. Para kang King David, according sa uban, no, sumala sa chismis, ingon sila nga, sumala kang King David, I am willing to give up my crown. I am willing to give up my kingdom if you give me a chance, Lord, and I would love to serve you in the temple. Oh, Lord of mercy. Lalom na mga igsoon, pakisiko sa imong katapad, lalom na. That's deep. That is not flesh, dili na unod. That is not religion. That is worship. Kung atong hunahuna sa atong prayer meeting igsoon, optional, that is religion. Kung atong tanaw sa pagsimba sa Domingo, optional, that is religion. We are not here for religion. We are here for a relation. I will go to the house of God because I want to meet the Father. I want to meet my Creator. I want to meet my God. Moni ang kasing-kasing sa nagsulat ani mga igsoon. Can you imagine such a lowly position in the temple? Tig-abli sirado lang sa pultahan sa templo. But yet he take honor out of it, Lord. Bisag tig-abli lang ko, Ginoo. Bisag tig-arrange lang ko sa bangko, Ginoo. Bisag tig-map lang ko sa salog, Ginoo. Bisag taghinlo lang ko sa CR, Ginoo. Okay lang, Lord, dili ko mahimong gitarista. Okay lang, Lord, di ko mahimong worship leader. As long that I can serve in the temple, it's fine with me. Can you say amen? Bisag tig-ihap lang ko, Lord. Bisag tig-kumusta lang ko, Ginoo. Bisag tig-greet lang ko, Ginoo. It's fine with me. I love to do that one. And this is the essence of worship. Maoni ang tinuod nga hulagway sa pagsimba igsoon. When you worship God, you are not concerned with honor. No. Pag naa ka sa balay sa Ginoo, walay politiko, walay doktor, walay lawyer, walay engineer, walay teacher, walay businessman. Tananta equal sa tubangan sa Ginoo. Can you say amen? That is the honor of worship. Tananta muyukbo sa Dios. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Walay importante sa balay sa Ginoo. Preacher, singer, members, all of us have equal footing in the eyes of God. Can you say amen? Moni ang essence sa pagsimba. Wala ko'y pakialam sa himaya, Ginoo, because I know that all the glory belongs to you. It doesn't belong to man. Amen. Hallelujah. Okay na ko, Lord. Ingon siya, isa lang kaadlaw sa imong temple. He understand the importance of the temple. He understand the importance of the place of God. The presence of the Lord, mga igsoon, is connected to the place of God. Can you say amen? The power of God is connected to the place of God. Nganong gi-emphasize man gyud sa Bible ang simbahan? Why? Nganong importante man gyud ang lugar? Nganong sa church man gyud, pastor?
If God is everywhere, nganong kinahanglan gi kumuadto sa church? Why I cannot pray in my house? Are you ready for this one? I hope it will change. Doon ay mga problema nga dili madala sa pag-ampo sa inyong panimalay. Wala na ko gina-undermine ang personal devotion ninyo. But there are problems that it needs corporate prayer. Kinahanglan ang pag-ampo sa kadaghanan. There are challenges in life that cannot be solved in your prayer devotion. And that is why you have to go to church. Ang dili mahimo sa imong personal devotion, mahimo sa corporate prayer meeting. And that is why it is important ang pag-ampo nga hiniusa. Wala nato gi-underestimate ang gahom sa personal prayer, but we pray as a community, we pray as a family. Naay presensya sa Ginoo sa balay, naay presensya sa Ginoo sa simbahan nga dili nimo mahagilap sa inyong panimalay. I am telling you. There are anointing in the house of God that you cannot access in your house. Doon ay growth nga makuha nimo sa simbahan, dili nimo makuha sa inyong panimalay. That's the reality, mga ex. And that is why gi-emphasize dinhi ang kaimportante sa church. Nganong sa church gid, pastor? Because it goes beyond your privacy. I will say it one more time. Why in the church? Because it goes beyond your privacy. Listen, mag-ampo sa inyong balay igsoon. Because that is your house. And you are entitled kay imong balay. But dinhi, this is not your house. This is God's house. Amen. Dito sa balay, pwede ka mag-ampo, nakadungog kag iring, uy, ang iring, wa pa na ako nabahugan. Nagtaligsik, uy, ang ako nilabhan. Because it's so private, you can do what you want. Amen? Sa inyong panimalay, dili ka ka-focus. Matindal ka, mananaw kag Netflix, or maminaw kag drama. Lisod, mag-ampo sa atong panimalay. Mga igsoon, let me remind you, nga ang Domingo is our dedicated moment with the Lord. Again, this is our dedicated moment with the Lord. Everybody say dedicated moment. Pag sinabing dedicated moment, iya lang gini sa Ginoo. Lord, I will sit down, I will focus my attention sa imo, Ginoo. I will date you. Let me give you an illustration. Kami ni Pastora, kami ramang duha sa balay. Everyday magkita mi. Everyday mag-istoryahanay mi. But that is not our dedicated moment. Kay samtang gabuhat ko sa wali siya, gapanglaba siya, galuto, mag-istoryahanay mi, but that is not dedicated moment. Anything can creep in sa mo ang kinabuhi. Ngunang usahay, mag-date mi bisag once a month naman lang to have that dedicated moment nga, kita ragid ni Mang. Walay labot ang iring. Walilabot ang nilabhan, kita ragid ni. Amen. Mao na ang hulagway sa pagsimba. When you go to the church, it is a dedicated moment for God. Lord, imo gini Ginoo. This is not mine. When you come to church, you are not a consumer. You are a worshiper. Can you say amen? You are not here to consume. You are not here to mukuha lang. No. You are worshiping God. Lord, lingkod ko sa imong presensya karon Ginoo. This is all about you. That is the reason why we come to church. Number 2, it goes beyond individuality. Nganong kinahanglan sa simbahan? It goes beyond individuality. I love to seek the presence of God, but I love to see the people of God. Can you say amen? Kailangan kay ko magtanaw sa mga kaigsuonan nga sama ni kadaghan. Can you say amen? I am happy always seeing you in the house of the Lord. I love to feel the presence of the Lord. But I love to see the people of the Lord. Can you say amen? Mga igsoon, wala lang mo kabalo sa kasing-kasing sa mga alagad sa Ginoo. Every time makita nila mga membro nagkahiusa diha sa mga pagsimba sa Ginoo, that is
ipogi-point sa among kasing-kasing. That is a joy in our hearts. Lipay na kay mi anak dito. Igsoon. Kabalo ba mo? Nga dunay kalipay sa simbahan that you can never have in your house. Di ba, Pastor Jeff? Ingon siya nga, bano na to sila, Pastor Ulan? There is joy between you, Mayan, but there is joy that you cannot give to Pastor Jeff. The church can give that one. Can you say amen? Amen. There is joy that I can have with my wife, but there is joy that I can only find in the family of God. Amen. Malipay man may mag-date, pero mangita ikaw parang nga, asa mo to sila? No? Nyapon ta guys, bro. No? Lahi itong daghan. Pero napay panahon nga, sumo na pong daghan. Kami na lang po. Kami lang sa, di ba? Amen. Dunay kalipayon igsoon nga dili nimo mabati bisan asa. Dili mo mabati sa dagat, dili nimo mabati sa panimalay, dili nimo mabati sa inyong date, dili nimo mabati sa imong workplace. You can only access that one in the house of the Lord. It goes beyond individuality. Can you say amen? I don't feel that kind of joy only in the house of the Lord. Number 1, makita nato ang devotion sa pagsimba sa Ginoo sa balay sa Ginoo. Second one, makita nato ang iyang devotion in prioritizing and trusting God. It captures the heart of this author. Makita nimo unsa kabililhon sa iya ang pag-una sa Ginoo ug ang pagsalig sa Ginoo. It is found in verse 11 to 12. Kay ikaw, Ginoong Dios, sama sa adlaw nga nagahatag og kahayag, ug sa taming nga nagapanalipod, nagahatag ka og panalangin ug kadungganan. Everybody si panalangin ug kadungganan. Kasi nagahatag ang Ginoo. Wala kay gihikaw nga maayong butang sa mga tao nga nagakinabuhi nga maligdong. Praise the Lord. Walay ihikaw ang Ginoo sa tao nga nagmatinud-anon paghigugma sa Ginoo. I claim that word. Mayroon ka nga, pastor, nga nung lisod man, something is wrong with your dedication and commitment with serving the Lord. Dili bakakon ang pulong sa Ginoo. Dili bakakon ang Ginoo. Siya wala siya ihikaw sa mga taong nagalagad nga maligdong sa Ginoo. Amen? Wala siya ihikaw igsuon. Ihatag niya ang tanan. Verse 12, O Ginoo nga makagagahom, bulahan, everybody si bulahan. Dili buhala na, bulahan. Ubang kay buhalan, bulahan. Bulahan ang nagasalig ka nimo. Prioritizing and trusting. Ngunang gingon sa Matthew 6:33, no? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Everybody say, unaha. Say it one more time, unaha. Say to yourself, unahon na nako ang Ginoo. Say it one more time, unahon na nako ang Ginoo. Make a commitment to the Lord. I-promise to God, Lord, makatawa ko aning usahay magkasal ko. Pabuhaton ako sa ilang saad, sa ilang kapikas. Mingon din sila nga, kini ako day, di lang gi kumusaad sa imo, magsaad gani ka, magbuhat gani kag saad, di gi kumusaad, maningkamot lang ko. Unsa nang klase nga saad? Di ba doon ay vow sa kaminyoon? Ya din ko anon kay, di ko magsaad dong, pero maningkamot ko. That's nonsense. Because kung di ka magsaad, there is no commitment. Can you say amen? Pero kung naa ang saad, na ang commitment, buhaton mo nang balikan sa asawa, di ba nagsaad ka? Panahon nga mag-away mo, muto dadayang sa di ba nagsaad ka? Amen. Una, saad sa Ginoo, Lord, I will make you number one.
sa aking puso. You're the only one sa aking buhay. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Sa aking puso, you're number one sa aking buhay. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Wala ba kagikapoy, pastor? Of course, kapoy. Pero unahon ako ang Ginoo kaysa akong kakapoy. Pastor, ayahay mo ka kay mo ka nag-work, kung kabalo lang ka sa amo nga nag-work mi. Igsoon, we have different kind of works. Dahil ang inyong trabaho namo sa corporate world, nami din sa simbahan. But we all do work. Gikapoy ba mo, pastor? Kapoy. But I know who is my priority. Amen. Kapalo ko kapoy, pero unahon nako ang Ginoo kaysa akong kakapoy. Wala ba ka balaka, pastor? Mahuman ang building na balaka. Pero unahon ako ang pagsalig sa Ginoo kaysa akong kabalaka. Di ba na kay gibati sa lawas, pastor? Ano di ka mag-relax? Yeah, na ko'y gibati sa lawas. Pero unahon ako ang Ginoo kaysa akong gibati sa lawas. Can you say amen? That is the essence of worship. Pastor, pait kay pastor, kabalo ko pait. Pero unahon ako ang Ginoo kaysa kalisdanan nga akong naagian. That is what it means to prioritize God. It's not convenient to my flesh. Ngumapil og prayer meeting, but I will be there. I will make God my number one. It's not convenient to my flesh. Musimbag Domingo, but I will make God my number one. Sa ato mga refrigerators, no? Murag naanda na gid ni sa nato mga Pinoy ba? Dunay nakabitay dito mga bills, tama ba? Nakapilit sa atong mga refrigerators, ambot lang sa inyo, sa amo, inana dyan, no? Unya, magtanaw ka sa mga bills, mas stress ka. Wala pa ilabot ang mga bills. Or mga bill. Mas stress ka. Pero salamat na lang sa Ginoo, kaya dito sa magnet nga gigamit, doon ay nakasulat, in God we trust. Oh Lord, have mercy. Salamat, Lord. Nga bisan sa ref magnet, na ang imong pulong magpahinumdom sa amo. Sa Ginoo ang among pagsalig. In God we trust. Lord, I'm not feeling well, but in God I trust. Musimba ko, Ginoo. Lord, I don't have money, but in God I trust. Musimba ko, Lord. That is the essence of prioritizing God. Mga igsoon, usahay, dili na takabalo mo salig sa Ginoo. Usahay, anang mabalakon na takaayo. Usahay, mahinadlokon na takaayo. And somehow, God is reminding us not, trust me. Trust me. Paliw kong high five sa imong katapad, in God you trust. In God you trust. Ang atong pagsalig sa Ginoo. It's my prayer. Wednesday, we will see you here. Unahon ta ka, Lord. Regardless, unahon ta ka, Lord. There's no reason. Unahon ta ka, Ginoo. That is what it means to prioritize God. I will be there. Mga igsoon, mawala ang atong kahadlok, mawala atong kakapoy, mawala ang atong kabalaka, mawala ang atong kalaay because of the reverence to God.
Everybody say reverence. Say it one more time, reverence. Big word, reverence. Kasi puti pasabotan ng reverence. Talahuron, halangdon. I will come to church because of His reverence. Pagtahod, pagyukbo, pagrespeto. Mubitan ano? Igsoon, kitang tanan mga hambugiro nga tao. Sakit dawaton pero muni ang kamatot. Kitang tanan. Munang walay humble. Ang gingon, humbled by His presence. Ayarta makabaton ka ng humbleness when we feel the presence of the Lord. Can I give an illustration? Can I bitang feeling ni mo ikaw na pinakamayong mag-basketball ba? Ikaw pinakamayong mag-basketball sa Davao City. Kuy na nag-shot-shot dito sa Kwan. Sa court sa Maa. Nag-shot-shot. Ikaw lagi kay ikaw ang pinakahambugiro sa Davao. Pinakamaayo sa Davao. Singgulan na ako anyway. Brad, dula ta. Agkuy. Unsang pagkahitabo ang imo dayang gihagit. Si Michael Johnson man day. Si Michael Johnson, paglingi ni Michael, uy, ano ka? Humbled by His presence. That is what it means to be humbled by His presence. Amen. Kana bitang pag-ablis po, uy, si Lebron James, uy! Amen. Humbled by the presence of the Lord. Kana bitang mo ablis sa pultan mo, kami ma'am, niya si President Duterte, thank you kay sir. Humbled by His presence. Can you say amen? That is what it means to be humbled by the presence of the Lord. Lord, ikaw mo din ni Lord. Ikaw mo din ni Lord. Usahay nawala na nga factor sa atong pagsimba ang reverence of the presence of the Lord. Di ba kung naka dito sa office of the President, bisag kay higo na ka, mag-ipit-ipit lang juga kay di ka gusto mo tindog? Kaya nag-istorya pang presidente? Amen. Pero simbahan kay bisag nagwali, amen. Pero I don't know kung buhaton niyo dito sa office of the President. Bisa siguro kahiun ka agwantahon yun mo hangtod mahuman ang iyang istorya. Tama po ba? Mo niya ang mga faktor nga kinanglan ta mahinumduman mga igsoon. Kining the element of reverence. Everybody say reverence. Say it one more time, reverence. Say it the last time, reverence. Nganong gitawag mig mga reverend? Welcome, Reverend Ulan. Yaway. Kuyuan punta no? Pero igsoon, sa una di ko magpatawag ana. But this sermon changed my mind. Ask me why. There are a lot of things that we need to learn. Sa una di ko magpatawag og reverend. Ang reverend, gikinahanglan nimo nga title aron ka makakasal. So buti pasabot kay makakasal naman mi, naka-attach sa among pangalan ang reverend. Ingon ko kang pastora, kung mamatay ko mapastora, ayaw nag-ibutang reverend ha. Pastor Maynard Ulan lang. Kay pag mamatay ka, nakakabit ko ng reverend, dili na mawala. Muraw ka ng doktor, murag engineer. Bisag namatay ka, magpabili ng imong title, mo po na sa mga pastors. Pero sa una, dili mo ko karapat dapat inog reverence, but this message changed my mind. You know what? Gitawag mi ninyo mga talahuron halangdon, dili tungod sa amo. You call us reverend because we are serving God, ang Diyos na talahuron. It is not because of us, it is because we are serving God. Amen.
Munang taas ang atong pagrespeto sa mga alagad sa Ginoo kay nangalagad sila sa Ginoo. Dili tungod sa ila. No. Because they are serving God. Amen. It changed my heart. Taas ang atong pagtahod sa Ginoo kay nagapangalagad sila talahuron nga Dios. Can you say amen? Muna, sa usa ka bahin, pastor, nahadlok pug ko. Kaya kung magpatawag na ko og reverend, mawala na ako ang mga jokes. Dili na ako pwede magana. Dili na pwede. Amen? 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 Attached in the title is the holiness. Attached in the title is, kung pwede palang di ka masipiyat, the accountability of the title. Can you say amen? Hadlok na po ni pastor, na aning kamot na jud ta. Seryoso na ta karon mga igsoon. Wala na joke sa mga wali. Mga igsoon, kidding aside. Matthew 6:33 mo ning gingon sa pulong sa Ginoo. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Apan pangitaon usa ninyo, sa ubang translation, unahan ninyo pagpangita. Mga igsoon, ang challenge dinhi dili ang pagpangita sa Ginoo. Ang challenge dinhi dili ang pagsimba sa Ginoo. Ang challenge dinhi ang pag-una sa Ginoo. Because sometimes we go to church out of our convenience. Ang challenge kana pag-una sa Ginoo. Og mao ni ang pangayo sa Ginoo sa unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Og dunay lesson dinhi mga igsoon. And all these things shall be added unto you. He will bless lavishly those who love Him intentionally. Tama ba? Intently? Sige na lang, binisayo na lang. He will bless lavishly katong mga nahigugma sa Ginoo, katong mga naninuod sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo. He will bless lavishly. Can you say amen? Lavishly. Walay ukon-ukon, walay tihik-tihik. Pag ang Ginoo mo panalangin sa tao, walay tihik-tihik. Amen. Duha lang kalitson natong kanong pastor sa Thanksgiving kay masayang. No, dili ko na ang Ginoo. Lavishly. Can you say amen? Igsoon, maluoy man ta sa atong mga kaigsuunan. Maluoy ko sa mga kaigsuunan nga kanang naglisod, pero dili nimo mapugnan ang panalangin sa Ginoo. Kung nagmatinud-anon ka, panalanginan jud ka sa Ginoo. Bisag ikaw matingal ka nganong ako raman nganong wala pa sila ilabot. Then teach them to serve me faithfully. Lord, I want you to bless them also. Maluoy ta, pero ang pulong sa Ginoo, ang blessing diri para sa tanan, para lang ni adtong mga nagmatinud-anon, nagmatinumanon, nangalagad na higugma sa atong buhi nga Dios. Can you say amen? Mao ni ang lesson dinhi mga igsoon. Is to worship you. I worship you. I worship you, Lord Jesus, the reason I live.
Kana bitang this song will not just be a song sa imo. This song will become your life. This song will become your lifestyle. The reason I live is to worship you. The reason I am here is to worship you. The reason that I still breathe is to prioritize you. Kini nga mga pulong, dili lamang mga pulong atong litukon sa atong mga dila, kundi mahimo ng lifestyle sa atong mga kinabuhi. Mga igsoon, worship is not an invitation for perfection. No. Musimba ko aron, ma-flawless ko. No. Musimba ka for transformation, not for perfection. Lord, musimba ko Ginoo, kay daghan pa kayong usbunon sa akong kinabuhi. Kanyo say amen. Musimba ko Ginoo, kay daghan pa kayong usbunon sa akong kinabuhi. And only you, Lord God, can change me. Hangtod mahikapan sa Ginoo ang atong kasing-kasing, there is no change and transformation, mga igsoon. Believe me. And in this church, in this house, you have the presence of the Lord and you have the power of the Lord to change you for the better. Can you say amen? Hallelujah. Sa atong pagsimba, mga igsoon, makuha-kuhaan ang atong pagkaburiton. Makuha-kuhaan ang atong pagkahanginon. Makuha-kuhaan ang ato ang pagkapalaaway. Makuha-kuhaan ang ato ang mabalakon, masulubon. Makuha-kuhaan ang ato ang chismusa. Makuha-kuhaan ang ato ang chismoso. Oh Lord have mercy. Makuha-kuhaan ang atong pagkadalo. Makuha-kuhaan ang atong luuran, pagkamaldita, pagkamaldito, pagkahambugiro. Every time you come to church, makuha-kuhaan, masapsapan. Can you say amen? Muna nagasimba ko aron masapsapan ang akong pagkahanginon usahay. Masapsapan ang akong pagkamabalakon. Masapsapan ang akong pagka-self-sufficient nga feeling na ko, kaya na ko ako raisa. No. Magpasapsap ko sa Ginoo. Palaaway, simba, nakuhaan gamay, simba na po, nakuhaan gamay, simba na po, nakuhaan gamay, simba na po, hangtod nawala na ang pagkalaway kay sigig simba sa Ginoo. Can you say amen? Pastor, anong silingan? Usa orasan yung simba. Alas 10, Brad. Nga naman, musimba ka, Brad? Yes, Pastor. Nga no, Brad, gwapo among worship team. No. Nga no, Brad, gwapo among church. No, Pastor. Nga no, musimba man ka, Brad. Inyong membro, Pastor, bayad na siya utang. Something is in the church. Kana nga simbahan, Pastor, nag-usab ining tawhanan ni. Nagbayad na siya utang. 10 years na iyang utang, Pastor. Musimba na ko, Pastor. Can you say amen? Can you say amen? It's the change that will bring souls into the kingdom. Mao niyang ilang tan-awon sa ato mga igsoon, ang kausaban. Maglagot ikaw ng hope of glory ba? Ibulagan hinong ko sa akong kabit. Nakasimba lang sa hope of glory, ibulagan ko sa akong kabit. Can you say amen? Katong na mga kabit, taas kamay. Ayaw po na maulawan na ayaw. Joke lang. Pasino yung pataas ba? No? Nagsimba sa hope of glory. Hallelujah. Mga igsoon, doon ay gahom sa pagsimba. Muna matingalang imong silingan, hala ko, Brad. Nausap na lagi ka, Brad. Tubag po na ka, membro mo ko sa Hope of Glory, Brad. No. Di ka membro sa Hope of Glory. Wala ka nausap kayo, membro ka sa Hope of Glory. Nausap ko, Brad, kay nahikapan sa Ginoo. Nausap ko, Brad, tungod kay na-encounter na ako ang presensya sa Ginoo. Can you say amen? That is why you keep coming to church. Because we are still a work in progress. God is not done with us yet. God is not finished with us yet. Hangto dili ta mo balik dito sa langit,
wala pa nahuman ang Ginoo mga igsoon. Balik ko siko sa imong katapad, paabuta lang. God is not finished with me yet. Mga igsoon, paabuta lang. Pastor, dugay-dugay ng tawhan na ba, wag ginausap, paabuta lang, mausap ra na. Basta sigig simba, mausap ra na. Amen. Pero dili mo simba, nadiri ang kamatuoran igsoon that will change you. Mga igsoon, we are not a church goer. We are a God seeker. Not going to church is an ugly place. Not going to church is a deadly place. Not going to church is a dangerous place. Can you say amen? Ang buhaton sa kaaway, isa lang. He will not attack you immediately. No. Ang buhaton sa kaaway, isiparit kanya gikan sa grupo. Tanawa ng mga leon. Kung na sila gusto tukbon, dili man nila tukbon diretso kay ang yang mga angpak mo. Ang grupo makakuan man, kita ka kanang mga natisa kanang sana turo. Atake ba din na diretso sa leon, dili man. Ilan ang isiparit kanang mabulag siya sa iyahang panon para wala na maka-rescue mo nang buhaton sa demonyo. That is the strategy of the devil. He will isolate you from the church. Puhon pag ikaw na lang usa nga vulnerable ka na kaayo, it's beyond for you to recover, ay naka-atakihon sa demonyo. That is the strategy of the devil. So ayaw tuguti nga ihilayo ka sa demonyo gikan sa lawas ni Kristo. This church is the body of Christ. Let us bow down our heads.